real numbers, papasok naman si rational. Meron tayong tinatawag diyaang rational numbers. Okay, rational, then irrational numbers. Yan, after ni irrational and rational numbers, under naman kay rational numbers, meron tayong tinatawag na the fractions. Yan na-encounter nyo na si fractions during your elementary. Then, si integers. Diyan napapasok si integers. Ngayon, under integers, meron ding ulit dalawa. Under sa kanya. Si negative integer, which is the negative numbers na pinakita ni Relota kanina, and the whole numbers. Then, under whole number, meron tayong tinatawag ding natural number. Okay, natural numbers and zero. So, yan ang family ni complex numbers. Diyan nakapaloob si mathematics. Lahat ng ginagamit na numbers, signs, kay mathematics, nandyan lahat. May iba't ibang tawag sa kanila. Naiintindihan? So, ulitin ko, under complex number, meron tayo si real numbers at saka si imaginary number. So ngayon, hindi ko pa i-discuss si imaginary number kasi sakali nyo lang siya matatakal pag nasa mga third quarter o fourth quarter na tayo. And under real numbers, meron tayo si rational and irrational. So mag-end na din si irrational dito, wala na siyang family, wala na din siyang mga kasunod. Pero si rational, may kasunod pa din siya, which is the fractions. Di ba nung elementary kayo, natakal nyo na to? Siguro starting grade 3 or grade 4, natatakal nyo na si fractions. Then, under din kay rational, meron tayo si integers na matatakal natin mamaya. Then, under kay integers nga, meron tayo si negative. Ang negative numbers, katulad ng example ni Relata kanina, negative 1. Meron tayong sign na parang subtraction. Pero ang basa natin sa kanya, negative 1. Pag nasa unahan siya ng isang number. Then, under integers, meron naman tayo si whole numbers. Pag sinabing whole numbers, starting kay 0, ito yung natutunan ninyo simula nung grade 1 kayo. Starting kay 0, pag nagka-count kayo, 0, 1, 2, 3. Ito si whole numbers. Then, under kay whole number, meron tayo si natural number. Which is si natural number, mag-i-start kay 1. Take note of this. 2, and 3. Natural numbers ang tawag sa kanila. Then, under kay whole number, meron tayo si 0. May sariling pwesto si 0. Naintindihan? So, kaya pala si 0, pag pinagsama si 0, 1, 2, 3, magiging whole number. Pag si whole number, dinagdagan ng negative sign, magiging integers na sila pag pinagsama-sama. Pag si integers and fraction pinagsama, magiging rational. Pag si rational and irrational pinagsama, magiging real numbers. Pag si real numbers pinagsama kay imaginary numbers, siya si complex number. Complex numbers lahat yan. Naintindihan? May Yes. nag-left ng isa. So, dadalawa na lang kayo. Okay, next tayo. So, yun nga, si negative number. Discuss natin. So, pag-usapan natin si negative number kasi hanggang sa dulo yan, hanggang mag-grade 10 kayo, mag-college kayo, mag-senior high kayo, nandyan pa din si negative number. Pag sinabing negative number, ulitin ko, pag sinabing negative number, ito yung less than 0.
kunwari, nagtanong ako, give me, nung elementary kayo or kaya grade 4, give me number na mas maliit kay 0. Masasagot ba sa akin ng elementary yon? Yes or no? Yes or no? O, nara, yung grade 4. Magbigay ka nga ng number na less than 0. Kaya grade 3, anong isasagot ng bata? Meron ba? Ma'am, 0 pa din. Oh, ganon. Ganyan ang isasagot nila. 0 pa din. Ma'am, bakit wala namang mas maliit kaysa kay 0? 0 na nga, may mas maliit pa. Ganon ang isasagot ng mga bata. Pero meron tayong negative number na tinatawag na dinidiscuss ko sa inyo ngayon. Pag sinabing less than 0, magbigay anong tawag sa mga numbers na less than 0, ang tawag natin doon, ang isasagot ninyo, negative number. Naintindihan? Less than 0. Yes po. Ayan. Negative number ang tawag. Ano nga ba yung mga number na mas maliit kay 0? Mag-i-start yan kay negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, and so on. Kung ano ang bilang natin sa 1, 2, 3, 4, 5, ganun din kadami ang negative number. Hindi din natin mabilang. Naintindihan? Yan yung less than 0. Now, real life example, yan si utang. Pag nagkautang ka, hindi mo naman sasabihin na mas maliit kaysa kay 0. Kunyari yung 0, wala kang utang. Yung 1, may pera kang piso, may pera kang 2. Pero pag nagkautang ka ng piso, negative yon, negative 1. Di ba pag naririnig niya yung mga matatanda, may negosyo sila, o kaya nagtinda sila, nag-negative 5. Ibig sabihin, hindi nila nabawi yung tubo nila. Parang may utang pa, may kulang pa. Yun si negative number. Yan si pwedeng sa real life natin, nire-represent niya ang utang, kulang, ano pa ba? Yung mga negative. O yan, utang o kaya kulang sa pera o kulang sa isang bagay. Yan si negative number. The next, negative number represent the opposite. Yung kabaliktaran ng mga bagay, negative din ang tawag. Okay. Ulitin ko. Negative number, ito yung mga numbers less than 0. Then ito yung mga numbers na nagre-represent sa opposites. Then, if positive, represent a movement to the right. Yan napapasok siya. Paano daw naman pag yung movement ng isang bagay pa-right? Pa-right ninyo. Ano yung kabaliktaran niya? Ano yung negative niya? All Ito si number. positive. Sa direction tayo. Sa direction, pag sinabing negative, opposite. Opposite ng mga bagay. Paano pag yung direction ng arrow ko pa-right? Or the positive niya ay right. Yung direction ko daw pa-right. So, ano yung opposite niya? Anong opposite ng right? Parang si opposite, pinalitan lang natin ng negative. Yung dating tinatawag nyo noon, wait lang na. Kailangan okay, balik tayo. Ulitin ko, kung nung elementary kayo, ginagawa nyo ang
opposite, di ba? Yung opposite ng mga bagay. For example nga, yung direction natin pa right. Ano ang opposite niya or ano ang negative niya? Ano ang negative ng right? Ano ang opposite ng right? Hello? Left. Okay, left. Very good. Ma'am, Ang, left. ang negative ng right pa left. O paano naman pag pa-north? Nyari sabihin kong pa-up or kaya pa-north. Yung Ma'am, direction ko, north. Okay. Ma'am, South. pa-south. Okay, ano ang negative niya? South. O paano pag pa-west? East po. Baliktad, pa-east. O, baliktad to, pa-west. Ito, pa-east. So, ganyan ang sinasabi nating negative. So, yan, nire-represent niya ang opposite ng mga bagay. Okay, next. So, ngayon, meron tayo dito. O, page 3. Tingnan ninyo. Page 3, yung what's in. Yung sinasabi dyan, identify the opposite of the following numbers. Nakita na? Ma'am, yes. Okay, yung 1 to 10. Ano daw ang opposite o kaya negative ni 10? Ano kaya ang opposite ni 10? Ano ang magiging negative niya? Po. Negative 10 po. 10. Okay, lalagyan lang natin siya ng negative. Yan ang negative ni 10. O kaya kabaliktaran ni positive 10. Ulitin ko ha. Ang kabaliktaran ni positive 10, negative 10. Next, how about number 2? The 45. Ang kabaliktaran ni 45. Negative 4 po. Okay, negative 45. So, ganun din si number 3. Si 50, ang kabaliktaran niya, Lance? Ano ang kabaliktaran ni 50? Lance. Nandito pa si Lance? Angel. Ma'am, negative 50. Okay, negative 50. Very good. Okay, next. Number 4. Ano yung number 4? 67. Ano naman kabaliktaran ni 67? Okay, negative 67. Tuloy-tuloy na natin ha. Then number 5. 96. Ang kabaliktaran niya, negative 96. 96. Pakitake note tong mga to. Then number 6 naman, negative 18. Ano kaya ang kabaliktaran naman ni negative 18? O, baliktad lang. Magiging? Katulad dito kanina, kung si si 10, kabaliktaran niya, negative 10. Pag babaliktarin ko lang sila, si negative 10, ang kabaliktaran niya, 10. O ano kabaliktaran ni negative 18? Ma'am, 18. Okay, 18. Ganun lang din. Ganun lang kasimple. The number 7, negative 27, ang kabaliktaran niya, 27. Okay, the number 8, negative 84. Ang 84. kabaliktaran niya, okay, 84. The number 9, negative 90. Ang kabaliktaran niya, 90 po. 90. Then last, number 10, negative 99. Anong kabaliktaran? 99 po. Okay, 99. So, yan ang sagot sa mga what's in. Okay na tayo sa mga kabaliktaran ng numbers? Ma'am, yes. Walang tanong? Walang tanong? Meron po. Okay, yes. Ano ang tanong, Relata? Anong kulay ng Under- susulat yung 3, 4, 5 na mathematics po? Pink din. Di ba pinasa nyo yung pink sa akin? Yes Pink po. at Leia din ulit. Pag pinasa nyo yung pink at Leia, pag oras na naman ng math ninyo, babalik na naman, kasabay na naman ng susunod na module nyo, ibabalik ko na ulit yung naunang pinasa nyo yung Katleya.
na kahapon. Magpapalitan na sila. Dapat 2 katleya yung meron kayo. Una, yung pinasa nyo kahapon, tapos another na naman, katleya. Yung Ma'am, iba, pwede wag nang... Di ba yung iba kinonsider ko na mag-notebook? Pero sana Ma'am, nga yung susunod, yung 3, 4, 5, magkatleya na lang kayo para mas magaan na buhatin. Ma'am, yes. Para mas Ma'am, pwede, matipid. ma'am, pwede magtanong. Yes, Ma'am, kailan yeah. ibabalik? Friday. Kaya tayo nagdi-discuss na. Ma'am, yes. Kayo lang ang may math ngayon na section. Yung 2 section, iba naman, ibang subject. Next week, wala na din kayong math. Sila naman. Okay, next. Wala nang question about negative? Ma'am, awanan. Awanon. Okay, next. Wala po. Okay, discuss natin ano nga ba ang absolute value. Okay, take note bago ko makalimutan. Si zero. May opposite ba ang zero sa tingin ninyo? Wala po. Ma'am, awan. Ma'am, wala. Okay. Tandaan ninyo, ang zero, tinatawag natin siyang neutral number. Either positive siya o kaya negative siya. Pwede siyang maging positive, pwede siyang maging negative. Pero wag niyong babasahin si zero na positive zero at saka negative zero. Walang ganong pagbasa kay zero. Zero lamang siya. Di ba nakita nyo kanina may sariling sa family natin ng complex number, may sariling pwesto si zero? Sa kanya Yes. lang yon. Zero lang talaga siya. Wala nang iba. Ganon ang special kay zero. Okay, next. So, next tayo, module, page 4. Okay, pag-usapan naman natin yung absolute value. Okay, pag sinabing absolute value, pakibasa nga, Relata. The absolute value of a number is the distance of a number from zero. Okay, distance of a number from zero. Ibig sabihin, bibilangin lang natin ilan ang distansya ng isang number mula kay zero. Ulitin ko ha. Pag sinabing absolute value, distance of a number from zero. When we say distance, alam ko natakal na ninyo, anong ibig sabihin ng distance? May baliktad bang distance? Meron, wala? Meron po. Ano ang baliktad ng distance? Kunwari, yung sasakyan. Pag kino-consider ko ang distance na tinakbo ng sasakyan, okay, 1 kilometer. Sasabihin ko bang, matatawag pa ba natin siyang distance pag pabalik na? Meron bang motor o kaya meron bang sasakyan na pabaliktad ang paggalaw? Meron, wala? Okay, di ba wala? Yan ang ni distance. Pag sinabing distance, always positive. Wala yang negative. Take note of that. Pag tatanungin kayo, pag may nagtanong, ang distance, puro lang positive. Magsisimula lang siya kay 0, 1, 2, 3. Hindi pwede ang negative kay distance. Ang distance, hindi pwede ang negative. Ulitin ko ha. Ang distance, puro lang tayo positive, which is starting kay 0, then 1, 2, 3, 4, and so on. Then, hindi pwede si negative kay distance. Ngayon, ang sabi kay absolute value, bibilangin lang natin ang distance niya mula kay 0.
Okay, for example, nung elementary kayo, nag-number line na kayo? Yes or no? O ma'am. Okay, pag sinabing number line, ang nasa pinakagitna, present ko sa inyo ang number line, ganito ang itsura. Line, literally line, tapos may mga numbers, then may mga dot. Ang nasa pinakagitna ng number line natin, si 0. Ngayon, ano yung mga positive number? Ano yung positive natin kanina? Di ba? Yung mga pa-right. Okay, yung right direction natin, mga positive numbers. Ang mga nasa left naman natin ay ang mga negative numbers. Pag sinabing positive number, anong susunod kay 0 pag positive? Anong susunod kay 0? 1, 2, 3, 4, 5. And so on. Dire-diretso yan. Maski hanggang saan umabot yung araw natin. Then, ang susunod kay 0, ano yung mga number? Tanong ko ulit, ano yung mga number na mas maliit kay 0? Anong tawag? Negative po. Okay, negative number. Si negative number, mag-i-start naman siya dito ng negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, and so on, hanggang saan umabot din yung araw na yan. Ito yung tinatawag nating number line. Pag gumagawa tayo ng absolute value, gagamitin natin si number line. Okay, for example, sample tayo. Draw lang ulit tayo, number line. Nasa gitna, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ito dito, pwedeng umabot ng maski anong number, maski ilan pa yan. Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, then negative 5. O, yan si number line natin. Ngayon, ang example number 1 natin dyan, ano nga ba ang absolute value ni 7? Example number 1, let's find the absolute value of 7. Pag absolute value ang tinatanong, always meron yung symbol na yan. Yung malaki, yung parang pa-L na line sa unahan at dulo ng isang number. Ang basa natin dyan, absolute. Okay, so ang basa sa number 1, absolute value of 7. Ano ang absolute value ng positive 7? Ano ko lang tayo? 6, 7. Asan si 7 sa number line? Diba ito siya? Yes. Nakikita nyo hindi? Kaya nahuhuli. Nahuhuli yung sulat. Okay, block natin. Ito si 7. Ulitin ko ha. Find down natin yung absolute value ng positive 7. Si positive 7 nandito sa bandang right. Ito siya. Yan si 7. Ngayon, pag sinabing absolute value, bibilangin natin ang distance ni 7 hanggang kay 0. O kaya 0 to 7. Ngayon, magbilang tayo. Baliktarin natin. Unahin natin kay 0. Magsimula tayo kay 0. Bilang. 1, 2, nabibilang. 3, 4, 5, 6, 7. Ilan ang distance mula kay 0 hanggang kay 7? Ilan? Ilan ang nabilang nating distance mula kay 0 hanggang kay 7? 8 po. Ulitin natin yung bilang. Simulan natin kay 0. 1. Sabayan niyo ko. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ilan ang distance mula kay 0 hanggang kay 7? 7 po.
Ito siya, di ba? Rinig pa ako? Hello? Yes po. Okay. Absolute value ni negative 2. Ngayon, hanapin nyo sa number line si negative 2. Ito si negative 2, di ba? Ngayon, pag sinabing absolute value, titignan ninyo ang distance niya mula kay 0. Okay, start kayo kay 0. O bilang 1, 2. O ilan ang absolute value ni negative 2? 2 po. Ilan ang Okay, 2. So, ang absolute value niya ay 2. Any question about absolute value? Ma'am, awanan. Saglitan lang din yan, absolute value. O ano ang absolute ni negative 4? Sige nga, kayo nga mag-drawing dyan sa mga papel ninyo. Ano absolute value ni negative 4? Ilan ang distance niya mula kay 0? O, ilan yan, Relata? 4 po. Okay, 4. Very good. Next. How about Kailin? Ikaw naman sunod, Kailin. What is the absolute value of 3? Hanapin mo sa number line si 3, tapos magbilang ka mula kay 0. Kailin? Pearl? Pearl? Angel? Opo. Ako po. Ma'am, 3. Okay, 3. O, isa-isa kayo. Miss nalilima kayo. O. Next, Gyang. Negative 5. Hanapin mo sa number line si negative 5. Ilan ang absolute value ni negative 5? Gyang. Gyang? Hello, Gyang. Hanapin mo si negative 5. Tapos bilangin mo lang ilan ang distance niya mula kay 0. Ano? Relata ulit. Yes. Sino tong uh, Five po. okay, 5. Negative 5. Ang absolute value niya, 5. Okay, ngayon, turn your module to page 6. What I have learned. Wala nang tanong sa absolute value? Wala po. Okay, turn your module to page 6. What I have learned. Sundan na lang ninyo, ha? Okay, number 1. The blank of a number is the blank of a number from number 3. Then blank ulit. Remember, distance itself is always blank. The absolute value of a number n is written as blank. Okay, anong sagot sa number 1? Okay, number 1, Absolute absolute value of a number is the
Ito daw, ang absolute value daw ay ang anong absolute value? Ito ang Ma'am, distance. okay, distance. Number 2, distance of a number from, distance niya mula sa anong number? Ma'am, 0. Okay, 0. Ito, ang starting point natin, always 0. Okay, remember, distance itself is always, ano ang distance? Ano sinabi ko kanina na distance? Always positive or negative? Positive. Okay, positive. Always positive daw. Then, the value of a number is written as, paano daw natin sinusulat sa absolute value? Yung may line sa unahan, tapos yung number natin, then line na naman sa hulihan. So, yan ang sagot sa what I have learned. Ulitin ko, the absolute value of a number is the distance of a number from 0. Remember, distance itself is always positive. Then, absolute value of a number is written as this. Any question about absolute value? Ma'am, none. Okay, none. Okay, dun tayo sa what I can do. Example number 1. Ito yung alamin na ninyo kung negative or positive yung mga bagay-bagay. Unahin lang natin, ano daw yung mga absolute ng value ngayon. Yun. Ngayon, ang example doon, page 6 pa din tayo. Ang example doon, a gain of 45 meter. Gain. Pag sinabing gain, nagdagdag. Ano yun? Positive, negative? Positive po. Okay, positive. Pag gain, isusulat lang, nag-gain daw siya ng 45, nag-gain ng 45 meter. Yan ang situation natin. Isusulat natin siya na number na 45. Gain. Positive nga siya. Wala siyang negative. Positive lang. Kaya written as this. So, write the absolute value. Ano ang absolute value ni 45? 45 din. Pag sa number line. The next. Number 1 doon. Example, loss. Pag sinabing loss, negative, positive. Negative po. Nawala. Ibig sabihin, negative. Yung nawala. Nag-loss daw siya ng 5 pounds. 5 pounds. Ganyan ang sign niya. Nag-loss siya. Paano natin isusulat si 5? Pag-loss. Pag-loss, negative. Paano natin isusulat? Okay, isusulat natin siya as yung loss na negative na 5, negative 5. Ulitin ko, pag positive yung situation, kunyari gain, profit, pataas, up, pa-right, yun yung mga positive. Isusulat lang natin siya ng parang number lang din. Pag negative naman, yung isang situation, lalagyan ng negative sa unahan. That is negative number. So, ano ang absolute value ng negative 5? 5 po. Okay, 5 din. Okay, next. Number 2. Kaya na yung mga susunod, Number 2. Ang tanong sa number 2, 350 below. 350 feet below. Pag sinabing below, positive or negative? Negative po. No, negative. So, susulat natin siya as negative 350. So, what is the absolute value of negative 350? 350 po. 350 din. Yan na yung mga sagot. Okay, kayo na gumawa sa 3, 4, 5. Pag sinabing elevation, pataas. This is
positive. Kayo na gumawa ng absolute value and number niya. Pag sinabing deposit o magbigay, mag-deposit ka sa bangko, positive yun, negative yun. Deposit. Positive, negative, deposit. Positive po. Okay, positive. Paano pag sinabing profit? Kita. Kita. Anong Ilocano ng kita? Ganansya. Positive, negative. Positive po. Okay, positive. Kayo na gumawa ng 3, 4, and 5. Okay, ganun din sa letter B. Find the absolute value then. Para masundan na ninyo. Sa letter B, yung number 1 doon, credit. Credit, utang. Na-credit sa'yo, punta sa'yo. Negative tayo doon, ha? Then next, number 2, below. Pag sinabing below. Negative po. Negative din. Ganun lang din. Parang sa letter A. Any question about absolute value? Then yung mga situation. Ma'am. Okay, next tayo. Addition of integers. Kaya pa? Tapusin natin tong isang module. Ma'am, kaya pa. Kasi nga kailangan yung tapusin ang 3 modules natin. Okay, next. Sabagay, 3 subject lang naman meron kayo, no? Okay, next tayo. Page 7, addition of integers. Hindi mabuti dito, ha? Okay, addition of integers. Pag sinabi ulit na integers, ano yung pinagsamang number dito? Yung mga negative at saka yung mga negative numbers at saka mga whole numbers. Pag whole numbers, nagsisimula kay 0, 1, 2, then negative, negative 1, negative 2. Yan ang sinasabi nating integers. Paano nga ba natin i-add o kaya kunin ang sum ng mga integers? Okay, binasa nyo na yung page 8 or page 9. Hindi pa po. Ang page 8, page 9, gumamit siya ng parang tiles. Tiles method. Is mahaba siya. Okay. Don't mind the module. Makinig na lang sa akin. Turo ko sa inyo ano ang pinakamadaling style natin o kaya gagawin natin sa pag-add ng integers. Example number 1. Unahin natin ang whole numbers. 1 plus 1. Tingnan nyo, simple. 1 plus 1. Ma'am, 2. 2. Unahin natin ang whole numbers, ha? Parang nag-add lang. 2 plus 2. 4 Ma'am, po. 4. 4. 2 plus 1. Ma'am, 3. 3. Okay, 3. Mga whole numbers, may mag-aay pa. 2 plus 1, 3. Okay, paano? 0 plus 4. 4 po. 4. Magpapalito, 0 plus 4. 0 plus 4. Baka may alanganin pa dyan na sumagot ng 0 plus 4, ha? 5 plus 0. 5 po. 5. Ganyan lang si whole numbers. Ganyan lang tayo mag-add. Wala nang iba. Huwag niyong baguhin kung ano man natutunan ng elementary. Siya din. Kung paano kayo mag-add ng whole numbers. Paano naman pag meron na siyang kasamang negative
number. Example. Paano si 2 i-add ko kay negative 1? Ano kaya ang magiging sagot natin dyan? Whole number na siya, positive and negative number. Pinag-combine na natin. Paano kaya natin siya i-add? Si 2, mag-add daw tayo ng negative 1. Ilan na lang ang matitira? 1 po. Whole number Okay. 1. Okay, whole number 1 o kaya positive 1. Paano nangyari yon? Tingnan natin mabuti. Real life situation muna. Meron akong 2 apples o kaya 2 pesos. Di ba pag negative mawawala sa'yo? Nawala sa akin ang piso. O nag-negative 1 ako. O yung piso nawala. Ilan na lang ang natira? Ilan na lang ang natira? Ilan na lang Wala. ang natira niyo? May 2 pesos ako. Yung piso nawala. Ilan na lang ang natira? 1 po pala. May 1 na lang ako. Positive pa din yon kasi hindi pa naman nawala si 1. Nasa akin pa rin si piso. Yan ang real life situation natin kaya integers, addition of integers. Paano naman? Baliktarin lang natin. May utang akong 5 pesos. Pag sinabing utang, negative. May negative 5. Ngayon, nagbayad ako ng 2 pesos. Ilan na lang ang natira? May Negative utang akong 5 pesos. Yes, may utang akong 5 pesos. Nagbayad ako ng 2 pesos. Ilan na lang natira? Negative 3 po. Okay. Bakit siya negative 3 pa din? Kasi, Kasi po, mas malaki yung, kasi po, yung 5 negative plus 2 pesos 2. Mas malaki yung 2 kaysa negative 5 po. okay, mas malaki yung 2 kaysa kay negative 5. Okay. Kasi, pag sa real life natin, may utang akong 5 pesos, nagbayad ako ng 2 pesos, may utang pa din akong 3 pesos. Utang pa din siya. Kaya negative pa din siya. So, ganyan tayo nag-a-add. Okay, ganyan pag real life. Ngayon, paano naman pag wala ka ng time para mag-isip ng real life situation, pag nag-a-add ka ng integers? Okay, unahin natin yung example natin kanina. 2 plus negative 1. Ngayon, tignan mo yung sign ng pinakamalaking number, yung mas malaking number between 2 and 1. Pag sinabing sign, either positive o kaya negative lamang. Ano ang positive number dito sa number 1? Negative po. Ano yung positive number natin dito? Di ba si 2? Opo. Okay, ang negative naman natin si 1. Tama? Opo. Okay, magpapalito. Ang positive number natin si 2. Ang negative number natin si 1. Ano ang mas malaki sa kanila? Si 2 o si 1? Si 2 po. Okay, Mas- si 2. Ang mas malaki, siya ang susundin ang sign. Ano ang sign ni 2? Positive siya. Ngayon, saka natin sila pag-minusin. Ulitin ko ha. Pag dalawang magkaiba ng sign, pag positive and negative, ang papasok na operation dyan, minus. Positive nga yan, pero ang papasok na gagawin nyo dyan, magma-minus kayo. Kasi nga magkaiba sila ng sign. Ulitin ko ha. Pag magkaiba ng sign, ang gagawin ninyo, subtraction. Pero wag nyong papalitan si plus dyan. Naintindihan? Ngayon, 2 minus 1. 2 minus 1. O, diba? Negative 3. Okay. Si positive dyan, maski hindi nyo na isulat. So, yan na ang sagot. 2 plus negative 1 is
1. Okay, another example. Paano naman 3 plus negative 4? Okay. Ano ang positive number dito sa number 2? C? 3 po. Okay, C. Okay, C, 3. Ano ang negative natin? 4 po. Okay, si 4. Ano ang mas malaki? 3 or 4? 3 po. Yung iba, sagot din. Open your Ojo. Anong mas malaki? 3 or 4? Ma'am, 4. Okay, ano ang sign ni 4? Ano ang sign ni 4? Siya ay negative. So, ibig sabihin, ang sagot natin dapat negative. Kung ano ang sign ng mas malaking number, siya ang susundin. Negative. Ngayon, ano ang papasok dito na operation? Subtraction. 4 minus 3. 4 minus 3. Diba? 1. So, ano ang magiging final answer natin? 3 plus negative 4 is equal to negative 1. Okay, next. Ano naman 4 plus negative 10? Ano ang positive number natin? 4. Ang negative number natin is 10. Mas malaki si 10, kaya ang susundin natin negative. Ngayon, ang papasok ulit, subtraction. 10 minus 4 is equal to 6. So, 4 plus negative 10 is equal to negative 6. So, ganyan lamang kasimple. Next. Ano naman? Baliktarin lang natin. Negative 20 plus 10. Negative 20 plus 10. Ano ang positive number natin? 10. Ang negative number natin, 20. Titignan, anong mas malaki? The same process. Anong mas malaki? 20. Ano ang sign ni 20? Negative. So, ang sagot natin, dapat ang sign din niya, negative. Then, mag-proceed tayo sa subtraction. 20 minus 10 is equal to 10 po. 10. Negative 10. So, the answer is negative 10. Nasusundan? Yes po, ma'am. Okay. Different sign pa lang yan. Okay. Paano pag, mas malaki si positive naman. 40, negative 40 plus 80. Ano ang positive natin? Si 80. Ang negative natin, si 40. Mas malaki ang 80. Ang sign niya positive. Ibig sabihin, positive to. Maski hindi na isulat si positive sa unahan, automatic na yon. Pag walang negative, ibig sabihin, positive. Maski wala na si positive, then proceed sa subtraction. Then pag subtraction, 80 minus 40 is 40. 40. So the answer is negative 40 plus 80 is 40. 40. Any question about addition? Ng different sign. Positive, negative. Okay. Now, we move to paano naman pag mag-a-add tayo ng negative plus negative. Negative number plus negative number. So, simple lamang siya. Para din siyang addition nung positive plus positive kanina. Para din siyang 1 plus 1 is equal to 2. O ganun lang din. Ang pinagkaiba lang, negative siya. For example, negative 1 plus negative 1. Wala tayong titingnan dyan na sign. Just follow the sign na negative. Parehong negative, ibig sabihin, ang sagot ko, negative din. Then, 1 plus 1 is equal to Negative 2 po. 2. Okay, kaya negative 1 plus negative 1, negative 2. Ganun lamang kasimple. Negative 4 plus negative 4, parehong negative. Negative 8 po. Okay, parehong negative.
Negative din ang sagot. 4 plus 4, 8. Kaya ang sagot natin, negative 8. Last, negative 10 plus negative 10. Kaya negative 18. Negative 10 plus negative 18. Parehong negative, so our answer is also negative. 10 plus 18 is equal to 28 po. 28. So the answer is negative 28. Nasusundan ng iba? Mag-question kayo kasi nandito kayo para may participation tayo. Okay, walang tanong sa addition? Wala na po. Okay, wala na. Okay, pag wala na, review tayo. Pag positive plus positive, yung ginawa natin kanina, pag kunyari 1 plus 1, positive 1 plus 1 is equal to, anong sign ng sagot? Ano ang sagot natin? Kunyari, 1 plus 1, 1 plus 1 is equal to 2. Ibig sabihin, positive plus positive is also positive. Tandaan nyo yan. Positive plus positive is equal to positive also. Then next, about negative plus negative, yung kagagawa natin kanina, parehong negative, is also negative. Katulad ng negative 1 plus negative 1, the answer is negative 2. Paano naman pag different sign? Negative plus positive, o kaya positive plus negative. Ano ang titignan natin? Anong unang process dito? So, titignan nyo si bigger number. Pag nakita na si bigger number, follow the sign of the bigger number. Either negative o kaya positive. Follow the sign. So, follow the sign. Then, after following the sign, proceed sa subtraction. Then, after subtraction, yun na yung sagot ninyo. Any question about addition? Wala na po. Okay, wala na. So, ang activity for the addition is page. Tingnan ang module. Meron po. Okay, page 10. Add the following integers. Tingnan, page 10. Magsagot tayo doon. Okay, number 1. Number 1, we have negative 5 plus negative 11. O, simple lang siya. Parehong negative. So, ang sagot natin dito, 16 po. Negative 16. negative 16. Then next, number 2. Ganun din. Si number 2, 6 plus negative 9. Oh, magkaiba ng sign. Follow the sign of the bigger number. Anong mas malaki? 6 or 9? Po. Okay, 9. Ano ang sign ni 9? Negative, right? Then proceed sa subtraction. Ulit-ulitin natin yan. Follow the sign of the bigger number, then proceed to subtraction. Then, 9 minus 6 is equal to 3. Negative 3, the answer, number 2. Ganon din si number 3, kayo nang gumawa kay number 3. Parehong negative yan. So, ang sagot ninyo sa number 3 dapat negative din. Number 3, negative plus negative. Ang sagot nyo din dyan, negative. Then sa number 4, ganon din. Katulad ng number 2, different sign. Positive and negative. Follow the sign of the bigger number, then proceed sa subtraction. Ganon din si number 5, different sign. Paano kaya si number 6? Tatlo na siya.
Tatlo na siya. Tingnan ninyo. Number 6. Okay na tayo sa 3, 4, 5. Kayo na gumawa. Okay, number 6. Let's have 18 plus negative 11 plus positive 3. So, diyan, mas kano ang unahin ninyong i-add? Kung ano yung gusto ninyong unahing i-add. Kasi nga, wala naman nagbago diyan. Wala tayong susundin na rule diyan sa pagkasunod-sunod niya. Kasi nga, pareho lang naman yan na mga addition. Hindi pa naman nagsama-sama si plus, minus, multiply, and divide. Parehong addition yung mga yan, kaya maski ano ang unahin ninyong i-add. For example, inuna ko to. Negative 18 plus negative 11. Anong sagot? Negative 18 plus negative 11. Negative 25 po. Bakit negative 1? Follow the sign of the bigger number. Diba 18 ang mas malaki? Positive siya. Then proceed sa subtraction. 18 minus 11. 7 po. Okay, 7. So, our answer to this is 7. Saka natin idagdag si positive 3. Plus 3 is equal to 10. Simple na lamang siya. 7 plus 3, 10. So, ang sagot sa number 6 ay 10. So, ganun ang gawin ninyo sa 6 to 10. Para hindi na kayo mahirapan, pagsamahin muna ninyo yung unang dalawa. Then, proceed kayo sa pangatlo. Any question about addition? No na po. Okay, wala na. Sa subtraction, medyo mahaba din sa subtraction. Kaya pa ang subtraction? Tapusin natin sa subtraction ngayon. Last na to. Then next meeting tayo, multiplication and division. Okay, let's have the subtraction of integers. Yung iba, walang tanong sa addition. Nag-attendance nga tayo kung totoong mga nandyan kayo. Ma'am, Nana. Carlin. Walang question, Carlin Pearl. Naririnig pa ako? Carlin Pearl, Kaga. May kaklase kayong Carlin? Walang tanong si Carlin. Angel, wala nang tanong? Ma'am, wala na po. Okay. Ganun din, Giang, wala ka nang tanong? Ma'am, wala na po. Okay, sino na kanina to? Kapapasok niya lang si Rebuka at Toto yung isa. Okay, now let's proceed to subtraction. Subtraction of integers. Okay, ngayon, anahin natin si whole numbers. Okay, number 1. 4 minus 2. Simple muna tayo. 4 minus 2. Four minus 2. Nakalimutan nyo nun yung mag-subtract. 2 po. Ma'am, 2. Ay, 2. Next, 10 minus 5. 5 po. Okay, 5. Next. Okay, 5. Next. 12 minus 10.
10? Ma'am, 2. Okay, 2. Ganyan Okay, lamang 2. kasi. Ganyan lamang kasi. Ngayon nga lang, kadudyan ko nga lang. Bakit nga hindi ko ano-ano mo sinabi? Nakita kanina. Kadudyan ko nga lang. Okay. So, 4 minus 2, 2. 10 minus 5, 5. Then 12 minus 10, 2. Ganyan lamang kasimple pag whole numbers, wala pang negative. Ang simple pa dyan, mas mataas yung mga naunang number. Okay, unahin muna natin the subtraction of, yan na si subtraction ng both positive subtraction ni positive plus positive. Next tayo. Paano naman pagbabaliktarin ko? Si 4 minus 2 kanina, naging 2 minus 4. Paano kaya gagawin natin dyan? Okay, let's have the rule of subtraction. Yung pangalawang number, tingnan ninyo kung mabuti Ang pangalawang number natin, positive 4. Ang gagawin natin sa pangalawang number, unang rule, change the sign. Okay, change the sign o kaya palitan natin si sign. Pag sinabing sign ulit, either positive o kaya negative lang yan. Dadalawa lang sila. Kung negative yung number, gawin mong positive. Yun yung ginagawa nating opposite kanina. Kung natatandaan ninyo. Kung si positive number naman dyan, gawin mo lang ding negative. Just change the sign. Ngayon, si 4, di ba positive 4 yan? Positive siya, gagawin ko siyang negative 4. Ganyan ang unang process. Tingnan ninyong mabuti. Unang process, yung pangalawang number, change the sign, positive to negative o kaya negative to positive. Positive 4 siya, kaya magiging negative 4 siya. Pag Di yan yung mic mo. okay na. Okay. 2 minus si 4 naging negative 4 na siya. Tama? Nag-change na kasi tayo ng sign. Oras na nag-change tayo ng sign, si subtraction na sign natin magiging plus. Ulitin ko. Pag nag-change tayo ng sign, si subtraction magiging addition. So, si subtraction dito na sign magiging positive. O kaya magiging plus. Nasundan ang process. Step number 2 yon. Step number 1, change the sign of the second number. Ito yung change. Then next process natin, si minus, gagawin yung plus. Kaya yan, baka nagtaka kayo, ma'am, ba't sa unahan minus? Ba't sa pangalawa na plus na? Paano nangyari yon? Automatic yon pag nag-change kayo ng sign. Di ba nag-change na tayo ng sign, naging addition na tayo? Ngayon, balikan nyo yung process natin sa addition of integers. 2 plus negative 4. Magkadugtong yan. Si addition and subtraction laging magkasama. Dapat alam nyo muna ng maigi ang addition of integers bago nyo maintindihan ng mabuti si subtraction of integers. 2 plus negative 4? That is the answer? 2 po. 2. Follow the sign of the bigger number. 2 po. Yes? Negative 2 2 plus, po. okay, negative 2. Kasi nga, mas malaki si negative. Katulad yung addition kanina, yung pinaliwanag ko sa addition kanina. So, the answer is negative 2. 2 minus 4 is equal to negative 2.
Next. 4 minus 8. Follow the sign of the change the sign of the second number. Papalitan natin. Sa 8, magiging negative. Sa 8, magiging negative 8. 8 po. Ngayon, pag nag-change tayo ng sign, automatic, si minus dito magiging plus. So, ipa-plus na natin si negative 8. Pag na-plus na natin si negative 8, o proceed sa addition, follow the sign of the bigger number, negative. 4 plus negative 8 is equal to 4. So, the answer is negative 4. Okay, next. Negative 5 minus, or kaya positive 5 minus 10. What is the answer? Kaya naman. 5 minus 10. 5 minus 10. Ma'am, 5. 5? Anong sign nun? Yung 5. Negative 5 po. Okay, negative 5. Ma'am, negative 5. Okay, negative 5. Any question about subtraction? Both positive pa lang yan. Okay, nan. Next. Paano naman pag gumawa ako ng negative 8 minus 4? Negative 8 minus 4 naman. Pareho silang, may negative na yung unahan. Ganon din yung process. Change the sign. Yung pangalawa, si 4 magiging negative 4. Then, pag naging negative 4 na siya, si minus dito magiging plus. Then, copy the negative 4. Then, proceed sa addition. Parehong negative. Ano ang sagot pag parehong negative pag addition? Negative din. 8 plus 4 is equal to 12. The answer is negative 12. Another example. Negative 10 minus 5. Negative 10 minus 5. Negative 10 minus 5. Change the sign of 5. Si 5 magiging Negative 15 po. negative 5. By process muna tayo. Si 5 magiging negative 5. Sundan nung iba. Si minus dito magiging plus. Then copy the negative 5. Addition of negative numbers na tayo. Negative plus negative. Negative. 10 plus 5 is 15. 15 So, this will be our answer. po. Any question so far sa subtraction? Wala na po. Next. Ganong question dito. Paano naman pag nakakita kayo ng kanyari 10 minus negative 5? What will be the answer? I-change po yung number 5. Positive. Change. Negative 5 to positive 5. Ito yung process natin, ha? Then, 10. Itong sign na to, magiging plus. Then, copy the 5. 10 plus 5 is equal to? 15 po. Okay, 15. So, or kaya positive 15. So, our answer is 15. Next example. Damihan natin ng example. 10 minus negative 20. Pag by process tayo, si negative 20 magiging 20. Positive. Positive 20. 10. Ito, pag bumaba na siya dito, magiging plus. Then, copy the 20 here. 10 plus 20 is equal to 30. So, ganyan. 30 ang sagot. So, bigyan ko kayo ng technique dyan, ha.
10 minus negative 20. Para madali nating makuha si 30, wag na kayong mag-process. Pero applicable lamang siya pag ganito ang given. Na? Pag nakita ninyo dalawang magkatabi, si subtraction at saka itong si subtraction at saka si negative sign, pag magkatabi yan, pag nakakita kayo ng magkatabing ganyan, o parenthesis lang yung nasa pagitan nila, automatic, magsasama yan. Kasi nga, multiplication yan eh. Negative times negative, magiging plus yan. Naintindihan ako? Pag nakakita kayo ng dalawang magkatabing subtraction, tapos yung negative natin, o kaya negative, pagsamahin ninyo, magiging plus. Kaya automatic yan, magiging 10 plus 20 is equal to 30. Para hindi na kayo nag-change ng sign. Pero applicable lamang siya pag ganito ang given. Pag may dalawang magkatabing negative. Try nga natin. Huwag tayong mag-process. Huwag tayong mag-change ng sign. Diretsuhin lang natin. How about 10? 10 minus negative 2. Sagot. Magkatabi yung dalawa doon. Positive 12 po. Magkatabi, magiging plus. And then, baba nyo na si 2, magiging 12 lamang siya. Nasusundan pa? 20 minus negative 3. Dalawang magkatabi, magiging plus. Baba nyo si 20, baba nyo si 3. 20 plus 3 is equal to 23. So, ganun lamang kasimple. Pag may dalawang magkatabi, take note of this. Pag may dalawang magkatabing negative, magiging plus. Any question? Wala po. Okay, wala na. Wala Ano po. naman? Pag negative 10 minus negative 5. Yung tinuro ko kanina. Ito, magiging plus. Baba si negative 10. Baba naman si 5. Take note of that Hindi nawala si negative doon kasi wala naman siyang katabi. Wala siyang kakombine. Kaya hindi nawala si negative dito. Ito, nawala yung negative dito kasi ito yung kakombine niya. Tingnan niyo mabuti wag papalito. Ito yung kasama niya. Kakombine niya. Then, equals negative 10 plus 5. Balikan sa addition. Follow the sign of the bigger number. Then, 10 minus 5. Proceed sa subtraction is 5. So, the answer is negative 5. Any question so far? Tapos nyo na ang absolute value, addition, and subtraction. Any question? Wala na po. Okay, wala na. So, si multiplication and division, madali na lang siya. So, ang i-request ko lang sa inyo na paki-review muna. Okay, for hindi naman siya mismong assignment. Paki-review muna. Paki-review ninyo paano mag-multiply, paano mag-divide. Paki-review. Higher number na tayo. Siguro alam naman na ninyo yon. 25 times 25. Review na ninyo yon. Next. Yung mga higher number. Madali na lang ang multiplication and division. Next. Walang question sa absolute value, addition, and subtraction of integers. Wala po. Okay, wala na. Ngayon, Kamalan po. time na. Mamayang hapon ata, AP ninyo. Ano pa yung isang hawak ninyong subject? Filipino and yung natirang PE. Pamakaling panlipunan pa po. Araling panlipunan. Mag-AP ata kayo kay Ma'am Tin mamaya. Kayo lang din, self-reliance. Mamalaw na. Tanong ninyo sa GC ninyo, Barok. Okay po.
Okay. Meet tayo ulit Huwebes o kaya bukas ng hapon. Kaya? Ma'am, yes, kaya. Ma'am, yes. Kung kaya natin ang araw-arawin Ma'am, kaya namin mag-meet. kasi math para ma-guide ko kayo sa math. Okay, chat ko kayo Baka kung makukuha. bukas ng hapon. Okay Okay, Huwebes. Okay po. Goodbye po, ma'am. Kung ninyo, kaya nang tapusin yon, addition and subtraction of integers sa module ninyo. So, paalala ko lang ha, ang answer key sa likod, sa kanyo lang titignan pag tapos na ninyo. Ma'am, yes. Thank you po. Ayan. Sige na. You can out now. Thank you po, ma'am. Bye-bye. Bye-bye. Bye, ma'am.